Nanindigan po si Budget Undersecretary Mario Relampagos na wala siyang kinalaman sa kumalat na SPEC o Peking Special Allotment Release Order o SARO. Siniguro rin niya mananagot sa batas kung mapapatunayan may mga tauhan siyang sangkot dito. Balita natin ni Jam Sasante. Was not available. Sekretarya, driver at janitor daw sa opisina ni Budget Undersecretary Mario Relampagos ang lumalabas sa investigasyon ng NBI na sangkot sa umano'y mga kumalat na Peking Special Allotment Release Order o SARO. Ang SARO ay ang dokumento mula sa DBM na nag-ootorisa sa mga ahensya na mag-release ng pondo para sa isang proyekto. Pero giit ni Relampagos, kung meron mang ginawang kalokohan ng kanyang mga tauhan, wala siyang kinalaman doon. Sana nga raw ay makipag-ugnayan na sa kanya ang NBI para mapatunayan niyang wala siyang sala. They haven't asked me yet. I hope they will ask me. So to tell them straight in their face that I didn't do anything foolishness in this release. Nadiskubre ang modus ng i-report ng Department of Agriculture sa Cagayan Valley na may nagdala doon ng Peking SARO. May ilang Peking SARO rin ang nadiskubre sa kamera. Sabi ni Relampagos, siya mismo ang tumutol sa paglabas ng SARO para sa naturang DA project sa Cagayan Valley. Kaya nagtataka siya kung bakit pinaghihinalaan pa rin siya ng NBI. Commended not to release yet, not to release it because of lacking of supporting documents. So I was surprised that that leaked as a fake SARO. I was the one who objected for the release. So what's my point of doing fake SARO? Hindi niya rin daw alam kung bakit tila nakatutok ang investigasyon sa kanyang opisina. Gayong maraming pinagdadaanan ng mga dokumento sa DBM. Kinausap na raw ni Relampagos ang kanyang mga tauhan na nasasangkot sa modus. Tinanggi raw nilang nameke sila ng SARO. As I've said, if you deny now, but if there's a strong evidence or airtight evidence that you're involved, we are sorry, but you will be punished for it. The NBI can support that findings by all means. They should be penalized for it. I'm not covering up for them. Hindi lang sa fake SARO na dawit si Relampagos. Kasama rin siya sa mga nasampahan ng reklamo sa Ombudsman kaugnay ng Malampaya Fund Scam, kung saan 900 million pesos na Malampaya funds ang napunta raw sa mga Peking NGO na konektado kay Janet Lim Napoles. Sabi ni Relampagos, wala naman siyang kinalaman sa pinatunguhan ng pondo. Ginawa lang daw niya ang trabaho niyang mag-release ng pondong hinihingi ng isang kagawaran kung kumpleto ang dokumento. Mahigit 2 dekada na nagtatrabaho sa DBM si Relampagos. Sa kabila ng pagkakadawit sa kanya sa mga kontrobersya, hindi raw siya mag-leave of absence. I'm just doing my job. I mean, and then if there are allegations, I'm ready for investigation. I have nothing to hide. We are happy that NBI is investigating this, and we are just expecting that this will be finished soon. So all our people can concentrate on the work. Mula dito sa Tacloban City, Jam Sasante, GMA News.